Magandang araw mga ka-OMG at narito na naman tayo sa panibagong linggo. At ako nga pala si Ana Mangusad ang magbibigay sa inyo ng Sunday Gospel Reflection. Ngayon ang ika-20th Sunday in Ordinary Time at ang ating Gospel ay nanggaling sa Matthew chapter 15 verses 21 to 28. So ito yung ang gospel na ito ay yung tungkol dun sa Canaanite woman. So itong Canaanite woman na to, habang si Jesus at ang kanyang mga disciples ay nagpunta sa isang town para magturo, magkaroon ng teachings. So nagpunta tong Canaanite woman na to doon kay Jesus at siya ay humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na babae na sinasapian ng demonyo. So makikita natin dito na yung Canaanite woman na to, nagpakita siya ng strong sense of humility and she humbled herself before Jesus, no, para mapagaling yung kanyang anak na babae. And nagpakita din siya dito ng faith kay Jesus. So ang nangyari dito, when she prayed and told Jesus to heal her daughter who is being tormented by demons, si Jesus ay nanahimik lang. Pero siya, yung mga disciples ni Jesus, tinataboy na siya. Pero si Jesus, tumahimik lang siya. No? He just remained silent. So oftentimes, no, tayo ay nagdadasal ng, we pray hard to God. And katulad ng Canaanite woman na yon, nagdadasal siya, humihiling siya ng matindi kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak. And like in the gospel, no, God is also sometimes or most of the times treating us silently. Di naman, kasi gano'n naman si Jesus, diba? I mean, gano'n naman si God. Hindi naman agad-agad na yung dasal natin ay sumasagot siya or sumasagot agad, diba? Hindi naman agad-agad na sumasagot ang Panginoon sa ating mga dasal, no? Katulad dun sa nangyari sa Canaanite woman, he just remained silent. But despite this, the Canaanite woman prayed harder. Hindi siya nagpatinag at humiling siya ng husto na hindi siya nagpatinag para mapagaling yung kanyang anak kahit na tinataboy siya ng mga disciples nga ni Jesus. So just a brief background, no. Ito kasi yung Canaanites kasi and Jews are not in good terms, no. Mainly because of their religions. Magkaiba sila. And we heard Jesus saying to the Canaanite woman, no? Kaya din siguro siya tinataboy ng mga disciples kasi nga, kasi nga, Canaanite siya, no? So, magkaiba ang Canaanite, hindi in good terms, ang Canaanite and Jews, no? So, sabi ni Jesus, no? It is not right to take the food, it is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Even though sinabi ito ni Jesus sa kanya and she did not falter. Instead, she remained humble. Kasi parang insulto yun, diba? So parang tinetest siya ni Jesus. Pero hindi siya nagpatinag pa rin. Instead, she remained humble and said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." So ibig sabihin lang nito na she will accept everything na manggagaling sa master of the house. Kahit na ito ay kakarampot na, parang ano lang siya, tira-tira lang na bread galing doon sa pinagkainan, doon sa hapagkainan. Kahit na maliit, kahit katiting lang, hindi siya, tatanggapin niya yon with gladness. Ganun ang sinabi ng Canaanite woman. At ito ay tatanggapin niya kahit small amount of grace, no? Makikita natin na napakalakas ng pananampalataya ng Canaanite woman na siya ay matulungan ni Jesus para mapagaling ang kanyang anak. And as a result of this perseverance of her unending faith, she was being commended by God. Nung sinabi to nung Canaanite woman na, "Please Lord, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Nung sinabi to nung Canaanite woman, alam niyo ba kung anong sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, commended siya ni Jesus. Sabi niya, "Oh woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." So, hindi na kailangan magpunta ni Jesus doon sa bahay ng Canaanite woman. Sinabi lang ni Jesus yon na nakita niya lang kung gaano ka-faithful at gaano ka-humble yung Canaanite woman. Hindi niya na kailangan magpunta doon sa house para mapagaling. Isang sabi lang niya,
gumaling na agad yung anak nung Canaanite woman. So ngayon mga kapatid, ngayong narinig nyo ito, yung reflection ko na to, meron akong ilang mga tanong sa inyo, no? Kapag tayo ba ay nagdadasal at wala tayong naririnig na sagot galing sa ating Panginoon, tayo ba ay sumusuko na lang magdasal? Pangalawa, or kapag nakaka-receive ba tayo ng sagot galing sa Kanya, sa Panginoon, kapag tayo nagdadasal na yung sagot na na-receive natin is hindi natin gusto or hindi lang yun yung ina-expect natin. Tayo ba ay nawawalan agad ng tiwala sa ating Panginoon? Or katulad ba tayo ng Canaanite woman na hindi tayo nagpapatinag sa kahit anong matanggap natin or niya, 'di ba? Hindi siya nagpatinag sa kahit anong mga hurdles na napagdaanan niya. Siya ay nanatiling humble and faithful kay God. Ganun rin ba tayo? Meron ba tayong matinding pananampalataya sa ating Panginoon na diringgin niya ang ating mga panalangin? Isipin natin mga kapatid, kung paano nga ba ang response natin kapag tayo ay nagdadasal? May the Canaanite woman be a good example for us. How she remained humble and how she exuded her unending faith that despite all the hurdles and obstacles she encountered, she remained faithful to Jesus. Yun lang mga kapatid, at sana ay may napulot kayo na kahit kaunti man lang ngayong linggo na ito. Maraming salamat at may God bless us all.